the promises made. Okay? He does not say into seeds. Pag sabi into seeds, ibig sabihin seeds marami lang. Luwanan yun. Sabi na as of many, but as of one. Saan tinutukoy? Sino tinutukoy? Jesus Christ. Seed. Okay? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, pagpapalaan niya ng maraming bansa. Okay? Magiging kasama ang mga hintil. Tayo. Okay? Sige tayo. Sa introduction po muna tayo. Okay? So, di ba sa Monday, Abraham, ito yung originally Abraham. Ang pangalan niya originally Abraham. Okay? So, malalaman natin anong meaning ng dalawang pangalan na yan. Okay? Anong pagkakaisa? Sabi na, a Chaldean born in Ur of the Chaldees. Ito yung Mesopotamia. Ngayon, ano siya ngayon? Iraq. Okay? Galing pala si Abraham doon. Ibisan niya yung mga lahid galing doon. Sila ay mga pagano. Okay, mga Gentiles din. Okay? Mga Gentiles din sila. Sabi ito, God called him and instructed to leave his native country. So inutusan ni God, yung personal na God, totoong God, si Abraham na, Abraham, umalis ka sa iyong bansa, sa tirahan ng iyong tatay, sa iyong mga kamag-anak. Sabi ito, his relatives in his father's house to the land called Canaan. Ikaw ay pumunta doon sa lugar ng Canaan. Okay, anong Canaan ngayon? Sabi ito, Israel. Okay? Alam, flowing with milk and honey. Ano ibig sabihin nito? Masagana. Okay? Masagana. Matandaan natin ngayon, napakalit na bansa. Powerful. Diba? Powerful. Kasi pinagpala. Diba? Pinagpala. Okay? Sila lang naman ang nagsusupply. Kalita ba sila lang ang nagsusupply? Isa sa mga major supplier ng vegetable sa Europe. Grabe ang isbalik na bansa. Grabe yung pagpapala sa kanila. Disyerto na tumutubo lahat ang naman, ang pagkain. Diba? Grabe yung pagpapala nila. No? Sabi ito, Israel in a present day, sabi ito, ito yung Israel in a present day ngayon, okay? Sabi ito, he was a patriarch of the Israel nation. Ibig sabihin, father. Okay? Tigis po natin. And, sabi dito, he was a patriarch of the Israelite. Siya ay ama ng mga Israelita. At sabi dito, and the father of all nations. At magiging ama ng buong bansa. Magiging kasama tayo. Amen? Tingin ba natin? Because of his genuine faith in God. Yung kanyang totoong pananampalataya sa Panginoon. Okay? Tuloy po tayo. 10:51. He is the first person to be called a Hebreo in Scripture. Siya yung unang tunay pumasok. Yung Hebreo. Yung salitang Hebreo. Jews, di ba? Dito na pumasok. Okay? He is the first person to be called a Hebreo in Scripture. Siya yung unang taong tinawag na Hebreo. Okay? From Gentile, naging Hebreo. Naging pa natin. So may malalaman natin ano yung meaning ng Hebreo mamaya. Sabi ko, with meaningful meaning. Okay? May malalim na kahulugan. Okay? Ang salitang Hebreo ay may malalim na kahulugan. Okay? He followed God's call without hesitation. Hindi siya, tinawag siya ni God, wala siyang pag-aalinlangan. Never siyang nagsalita kay Lord, saan ako dadalhin? Lord, hindi ko alam yung pupuntahan, yung lugar na pupuntahan ko. Baka hindi ako safe yan. Bakit hindi ganoon? Okay, mismo Abraham immediately responds, obey God. Okay? Sabi dito, improve his faith through when he offered his legitimate son sa kanila ng buwang niya. So dito, nung sinubukan siya ni God na, Abraham, i-offer mo sa akin yung kaisa-isang anak, na anak ng inyong dalawa, ng inyong asawa na bao, na nagkaanak, kaya ikaw ba na nagkaanak? Ibig sabihin, napakaman ni Abraham yun. Kasi anak, itong si Isaac ay
anak na sa legitimate na asawa niya. Salamat. Then, I believe, mahal na mahal niya yun. But sabi ni God, i-offer mo, i-handle mo sa akin, kahit sa isang anak. Okay? At yun nga ang ginawa ni Abraham. At ito ay nagpapatunay na siya ay may totoong pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos. Willing niyang i-let go. Ano man yung pinaka-precious na meron siya sa Panginoon. Amen? Paano kaya? Willing ba natin i-let go? Pag sinabi ni God, o anak, yung inawa mo, let's say example lang. Anak, kasi baka may mga inuba kayo sa Pilipinas. O anak, yung inuba mo, ibenta mo. Okay? Ibigay natin sa di ba? Itulong natin sa sa church, di ba? So kailangan, pwede ba natin, kaya ba natin ulit kayo? Di ba? Sa babaw na, medyo mababaw na. Sample lang ito. Okay? Sabi doon, God was greatly pleased with his faith and obedience, and because of this, he was recognized as a righteous man in God's sight. Dahil dito, sa ipinapakita, sa pagsunod ni Abraham sa Diyos, siya ay inaring matuwid ng Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya, sa pagsunod. Yung kanyang pananampalataya, nakita sa kanyang pagsunod. Maliwanag ba yun? Hindi lang pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Sa atin. Sa bunga natin. Ano ba yung bunga ko? Ano ba yung bunga niya? Ano ba yung bunga? Dapat nakikita. Amen? Hindi lang siya sabi na, Lord, naniniwala ko ng Diyos. Ganun lang. May pananampalataya ako sa iyo. Ano sabi sa James? Dapat ang pananampalataya ay nakikita sa bawat sa atin. Okay? Naliwanag ba yan? Amen. Sabi dito, because of his faith, he was called the father of nations. Ito na, pumasok. At sa kanyang pananampalataya, siya ay tinawag na ama ng maraming bansa. At siya tinutukoy dito yung mga hintil na nasama na tayo. Medyo malinaw na, no? Medyo malinaw na. Pumapasok na yung mga hintil tayo. Amen? Sabi ito, referring to the Gentiles who would become believers in his seed. Itong mga hintil na ito na mananampalataya kanino? Sa kanyang seed. Seed ni Abraham, sino yun? Jesus Christ. Okay? So mamaya, ipapakita ko ng Panginoon sa atin yung genealogy ni Jesus Christ from Abraham to Jesus Christ. Okay? Sabi dito, the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Ang sino mga hintil na tatanggap sa Panginoong Kristo bilang pangtabagligtas, siya ay magiging anak ni Abraham. Okay? Saan? Sa pananampalataya sa spiritual. Okay? Maliwanag ba yan? God blessed Abraham abundantly not for his good works but to be a blessing to others as well. Okay? Matandaan natin yun. Hindi lang sa pagsunod ni Abraham kung kaya siya ay bine-bless ng Panginoon. May plano pala ang Diyos sa kanya. Maliwanag ba yun? Amen. Ngayon, tayo may plano din ng Diyos sa atin. Bakit ang tayo dito? Diba? Anong plano ng Diyos sa iyo? Anong plano ng Diyos sa kanya? Diba? Dapat alam natin yun. Amen? Nag-i-explain natin. Baka tatanda natin. Amen? So, dapat ma-understand natin ano yung plano ng Panginoon sa akin. Ano ba yung layunin ko? Kung bakit ako nandito? Kung bakit ako tinawag ng Panginoon? Okay? Sabi nito, I will make you a great nation. Okay? Ito yung ng Diyos sa Kanya. Okay? I will bless you and make your name great. Okay? And you shall be a blessing. Maging pagpapala si Abraham, kanino? Sa maraming tao sa atin. Maging kaya naman pala pinagpapala si Abraham kasi upang maging pagpapala din. Ganun din tayo, di ba? Tatanda natin, lahat ng pagpapala na tinatanggap natin ay ang gusto ng Panginoon, maging pagpapala din tayo sa iba. Amen.
Sa pantaran. For example, let's say, ano yung gift na ibigay sa'yo, yung provision na ibigay sa'yo. Diba? Halimbawa, kay ate, diba? Sabi doon, kung binigyan ka ng gift, ng pagbibigay, magbigay ka. Diba? Anong klase yun? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kung pinoprovide ka ng blessing, ishare mo. Maging pagpapala ka. Diba? Sabi doon, upang makilala ang Diyos. Sa pamamagitan mo. Ikikis ba natin? Amen. Diba? Ano yung mga gifts na ibinigay sa ating Panginoon? Tayo makakasagot noon. Amen? Sabi doon, kung ang binigay sa iyo, pagtutulong ka. Diba? Mag-preach ka. Magbigay ka. Diba? So, dapat alam natin yung mga gifts na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? Sabi dito, even before the creation, God knew the name Abraham. Tatandaan natin, bago create ng Diyos ang tao, even yung mundo, okay? Alam ng Diyos ang pangalan, Abraham. Okay? And he would be part of God's redemption. Magiging parte siya ng plano ng Diyos upang sa panunumbalik ng tao sa Kanya. Ano ba? Sa Panginoon. Okay? So may plano na pala ang Diyos kay Abraham. Ganun din sa atin. Alam ng Diyos, bago create ang lupa at langit, kahit lupa, alam na ng Diyos, yung katauhan ni Kuya, katauhan ko, at may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba na yun? Amen. Sabi ito, God's redemption plan